Ito yung mga katribiyang maraming bunga po noong nakaraan na tinukuran po natin. Ngayon, maluwag na siya dahil natanggal na po yung bunga. Meron ng uli po siya mga katribya pong kapalit. Yung ating pong pansunod, tsaka po yung paglabas po ng mga bulaklak. Yan. Yan, yung mga dulo po natin mga pinagpitasan. Naghilom na siya. After po niya na maghilom, ayan po, nakikita naman po ninyo po yung mga matang hito. Yeah, ganyan po ang kalamansi. Good morning sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po umaga, ito po ay last na po ng ating pong pagpapatubig. Siguro mga alas 9 po ng umaga, patatapos na po tayo. Medyo malaki-laki rin po itong ating tinutubigan, kaya tsaka siyempre marami rin po tayong gawain. Di po tayo dire-diretso po mga katribya na straight na nagtutubig. Pero kung i-straightin natin itong ating pagpatubig dito sa lugar na ito, umaabot po ako rito ng mga nasa kulang 3 araw. Ganun. Kailangan mga katribya po talagang tiyaga-tiyaga para siyempre maging yung ating kalamansi ay continuous po yung pagbibigay naman sa atin po ng biyaya. Ngayon mga katribya, balita lang po natin sa inyo, yung pong ating kalamansi, apat na araw po natin ito simula po ng ating natubigan. Ito na ngayon mga katribya po yung resulta ng ating pagpapatubig. Mga nakalabas na po yung tinatawag natin na matang hito o bulaklak sa ating pong kalamansi. Yung pong pinagpitasan mga katribya, pinalitan na po siya another po ng panibagong bulaklak. Ayan o, dami po nito mga katribya. Ayan o, mula po nung ating nalagyan po ito ng ating abono, yung ating organic, tapos sinundan po natin ng tubig. Isipin ninyo, ilang araw lang, wala pang 1 linggo, lumabas na po yung mga bulaklak po natin. Yan po yung isa po makikita natin do sa katangian ng ating ginagamit na abono. Ang galing po niyang magpabulaklak. Yan. Hindi po dahil sa ito ay natigang, pero tama naman pagka po talaga ang kalamansi mga katribya po ay ito po ay natigang natin, o kumbaga di po natin siya natubigan ng mga ilang araw, basta tinubigan mo, automatic po yan, nagpo-produce po siya ng maraming bulaklak. Kaya lang, kumo siya, pag wala po siyang lagay po na abono doon po sa ating kalamansi, yung pong mga bulaklak po na yan ay mga mahihina ang kapit. Nandyan na po yung marami na po siyang masisira. Nandyan na yung mga katribya na marami na rin po siyang mga kalaban na mga insekto. Ngayon, kung kasi ito ang atin ay meron tayong pataba, naglagay tayo ng ating abono, ang dami po ng mga bulaklak po nating lumabas. At syempre, pang-suporta rin natin dito sa ating pinalalaki para sa ating pangsunod na pipitasin. Aabangan kung magkano ang magiging presyo. Tingnan nyo naman po mga katribya po yung ating reject. Ang tagal po niya bago siya malaglag. Kahit na siya po ay pongkan na, ayaw pa rin malaglag kung hindi mo po natin pipitasin. Ganyan ang kalamansi. Kung meron tayong dalang pataba. Hindi kagaya mga katribya pagka wala po yung ginagamit po nating abono na nakasanayan na, basta't pagka po meron ganong hinog na, nalalaglag na siya. Pero ito kumakapit to. Yan. Napitas na po natin ito mga katribya po doon sa kamahalan. Nakakuha tayo rito ng 50 bag. Meron naman po ulit tayong natitira. Marami-rami rin ito pagka lumaki yung pong ating kalamansi. Ito po, tirala lang po ito ng ating insekto. Hindi natin masasabi mga katribya
na kung hindi natin i-sprayin ng pang-insecticide ang kalamansi, wala pong matitira po sa atin, mga katribya. Kaya tayo, kasama po natin itong talagang sa buhay ang insecticide, lalo na po ang mga magkakalamansi. Ayan. Ang dami po mga katribya po mga bulaklak, oh. Tingnan niyo po yung pinagpitasan. Bawat dulo meron siyang 3 bulaklak na sunong. Yan. Ang bilis po niyang magbulaklak. Lalo na yan pag mga katribya lumaki. Paraan ka lang po ng mga 1 linggo, magiging mataba na po yan. Kaya yung ganito, after po natin mga katribya po na magpatubig, i-spray na rin po natin siya ng foliar. Pwede na po natin itong spray mga katribya po ng foliar habang maliliit pa lang po ang bulaklak. Ayan, no? Sa mga dulo po natin, no? Ang dami niyan. Palagay ko po mga katribya, mamumuti na naman po sa bulaklak ito pong ating kalamansi. Ayan, yung mga bulaklak, oh. Sunod-sunod yan. Bawat sunong niya may kasama pong bulaklak. Ang maipapayo lang natin sa mga nagpapabulaklak po ng ating pong kalamansi, huwag po kayo magpapabaya ng inyo pong pag-i-spray. Dahil sa oras po mga katribya po na napabayaan po natin ang ating pong pag-i-spray mga katribya, mauubos po ang tuwa ninyo sa inyong kalamansi kahit na ito ay napuno na po ng bulaklak. Dahil kung tutuusin, ang insekto hindi rin po ito mga nagpapahinga. May panggabi siya, meron naman po siyang pang araw. Kaya pagka pumatlang ka ng inyong pong pag-i-spray, meron nga tayong katribya, weekly daw siya kung mag-spray mula doon sa bulaklak. Ay ang nangyari, wala pong natira doon sa kanyang bunga. Meron man siguro natira pero kukunti lang. Kaya ang payo po natin, pagka pumula doon sa bulaklak, at lalo po yung ganito po mga pagsulbot, dapat 2 beses kayo sa 1 linggo. Mga nagpaparaan po siya ng 2 araw ng pag-spray, tuwing 3 araw doon siya nag-i-spray. Maganda yun para ma-maintain lang po natin yung pong ating insekto, huwag masalakay. Pero pagka 1 beses sa 1 linggo kayo mag-i-spray, kahit palagay natin po yung ating mga gamot ay matapang, pero dahil doon sa tagal na hindi po kayo nag-spray mga katribya, ang mangyayari dyan, sisirain din po ng mga insekto ang inyo pong bulaklak. Kagaya lang po mga katribya, yung iba pong mga nagchat-chat sa atin, halos sa buro-burongkol po yung bunga ng kanyang kalamansi. Kaya tinanong natin kung ilang beses siya mag-spray. Weekly pa lang kanyang pag-i-spray. Kaya yon mga katribya, nalaglagan po siya ng bunga. Magpapanibago uli po siyang bulaklak. Ang kalamansi mga katribya, kahit na ito po ay hindi natin natutubigan, lalabas pa rin po siya ng bulaklak, kaya lang paunti-unti. Hindi kagaya po pagka meron tayong tubig, nasusuportahan po natin po yung ilalim. Ayan mga katribya, nagiging mataba po ang ating bulaklak. Siya po ay nagtutuloy-tuloy, hindi kagaya po pagka po wala tayong abonong inilalagay. Pagka po ang ating patubig ay gaya nito, pinaagusan natin, pag ayaw na po niyang dumiretso, susundan na rin po natin siya uli po noong ating hose. Pero kailangan mag-abot muna siya rin. Yan po ang ating pong pagkapatubig dito. Okay, abot na. Kuha tayo ngayon mga tribo po ng ating hose. Ito po yung nagiging tulong kung bakit kailangan natin na mayroong araro dito po sa pagitan ng ating pong kalamansi, para meron kwanto yung natatapakan dito. Kaya pinauumbukan po natin po yung pinakagitna.
Kasi pagka hindi po natin ito pinaumbukan, ay talagang hindi mawawala po ang putik sa inyong paa. Pero dahil doon ay nakakapag kuha po tayo. Ito kasing ating kalamansi mga katribya, hindi naman kasi ito pantay. Kaya pinasalubungan po natin siya dun sa itaas. Ito, kailangan rin natin mga katribya yung ganitong putol-putol na hose para yung ginagamit natin dito pagka tayo maglilipat po ng ating tudling o yung katabi. Yan po yung ating pagpapatubig. Tatapos na tayo. Maraming gagambar nito sa ating kalamansi, yung mga sapot-sapot. Pag dumaan ka sa umaga, masasaputan tayo. Pag ganun pa man, nakakatulong po yung ating gagamba dahil yan ay kumukuha rin po ng mga insekto. Meron po siyang bibiktima. Tapos mayroon po natin siyang ituldos. Kailangan natin ng dalawang kamay. Ito yung mga katribiyang maraming bunga po noong nakaraan na tinukuran po natin. Ngayon maluwag na siya dahil natanggal na po yung bunga. Meron ng uli po siya mga katribya pong kapalit, yung ating pong pansunod, tsaka po yung paglabas po ng mga bulaklak. Yan yung mga dulo po natin mga pinagpitasan, naghilom na siya. After po niya na maghilom, ayan po, nakikita naman po ninyo po yung mga matang hito. Ganyan po ang kalamansi. Basta pagka yan po ay napitasan na, yung pinagpitasan, lalabasan ulit po ng ating bulaklak. Another na bulaklak yan. Ayan, no? Marami po ito. Yan po ang magsisilbing pinaka-proning po natin. Hindi po tayo mangangailangan mga katribya na putulin po ang sanga ng ating pong kalamansi. Hindi kagaya po ng iba, talagang napipilitan sila pong magputol dahil ang kanilang kalamansi tumatayog na tumatayog kasi wala pong bunga. Ayan, no? Ito niya po mga katribya po yung bulaklak sa bawat dulo, bawat kilikili. Ang dami po niyan. Kaya kung totoo sa mga katribya, ang kalamansi hindi po tayo mapapatlangan. Iba naman kasi ang trabaho nila, kaya po napapatlangan po ang kanilang puno. Magpabunga kasi sila sabay-sabay. Kaya pagka natsyempuan nila mga katribya po yung bagsak ang presyo, wala na silang pansunod. Hindi naman sila nalulugi, kundi pagkos nagiging quits lang. Kikita pa rin sila, kaya lang konti. Hindi ba kagaya po noong technique natin na continuous ang ating pong alaga, continuous po yung ating lagay ng abono. Ayan, dahil pong bulaklak mga katribya. Pinipitas natin dito mga katribya, ito po ay halos talagang nakayok-ayok po yung kanyang mga sanga dahil sa marami pong bunga. Ngayon
natanggal na po siya, kaya naman malaya na po uli po siyang magbulaklak. Ang kagandahan nito, hindi po persado ang kalamansi natin. Pagka kasi sobrang dami po ng bunga ng kalamansi ninyo, lalo na kung ito po ay inyo pong matutukol pa, nako talagang halos tatanda ang itsura ng kalamansi. Tinanim ninyo, oh. Ang dami pong mga bukong mga maliliit o yung usbong ng bulaklak. Lahat ng mga pinagpitasan po natin. Kaya makita ninyo po yung kalamansi natin ay lumalabong, hindi po siya tumatangkad, dahil yan po yung ating pong ginagawa. Ayan, oh. Laki-laki na rin po yung bulaklak, oh. Pang-apat na araw po ito mga katribya po ng ating nung makatikim po ng tubig itong ating kalamansi. Ito, ang dami po niya. Dapat lang tayo ng isang araw na hindi tayo nakapagpatubig dahil meron tayong lakad. Ito yung mga una nating tubig, pero ang dami na po niyang lumabas po na bulaklak. Kaya mangyayari nito, another batch po ito ng ating alaga. Kaya di naman na po tayo makatiba po nahihinto po sa pag-aalaga lalo na at pagka ganito marami pong bulaklak siya. Yan, no. Lalo na po pagka halimbawa medyo madilim-dilim pa, nakikita ninyo po yung mga puti sa mga kilikili. Yun po ay mga bulaklak. Pero ganoon pa man, lumalaki na rin po yung ating pansunod, yung pangkatapusan. Eto, ngayon mga katribya po, yung ganitong size nakukuha na sa palengke, napipitas na. Kaya lang pagka ganito naman po ang size na maliit, bagamat 1.6 o 1.5 ang presyo, hindi mo rin po masusulit dahil marami po sa red bag po ito. Di ba kagaya pagka po pinalaki po natin, kaya lang siyempre hindi natin malalaman talaga na ganun din po ang magiging presyo na 1.5 o 1.6. Siyempre pagka talaga pinalaki natin, may talagang bababa siya. Kaya lang dodoble naman po ang size. Gaganahan po yung tagapitas, tapos siyempre pati rin po yung may-ari dahil nasunod po yung gusto. Halimbawa, nakapitas ka ng 3 bag doon po sa mga ating pong size ay medium. Pag pinalaki mo yan, magiging 4 hanggang 5 na bag po yung inyong mapipitas. Mabigat pa sa timbang. Bumaba halimbawa ng konti, makukuha mo naman po yan sa dami. Ay dapat ang kalamansi pagka ganito kalalaki ang size, susulit po ninyo ang inyong pag-aalaga. Kaya hindi po natin ito pinapapasok pa, kasi pagka pinahalawang po natin ito mga katribya sa ating po mga tagapitas, hindi nila maiiwasan ito, kukunin na rin nila ito, yung po mga alanganin, para makarami po ang mga tagapitas. Kasi ang mamimitas, ang hangad nila makarami sila. Ang may-ari naman siyempre, basta pinagomo ang mamimitas, talagang makikita mo nila na halos talagang nakakayod ang kalamansi. Kaya nga sa palengke ay talagang makikita ninyo nagliliitan ang bunga kapag mura o pagka mahal. Pero pagka naman naglalakihan ang bunga ng kalamansi, sabihin po nun medyo mababa ang presyo, kasi lumalaki, lalo na pagka po ito ay nahihinog. Pero hindi naman po ito mga katribya na nasisira, hindi nabibili dahil wala pong gumagamit sa over supply. Hindi naman po ganun, watch lang. Kaya naman po minsan nagmumura ang kalamansi. Siyempre pag mababa po, pag marami po ang demand, bababa talaga. Ngayon pag mababa naman ang kalamansi,
nagkakaroon naman ng tsansa, yun naman pong mga maliliit po ang pera. Siyempre, lahat ng presyo ng masa makakabili po tayo niyan dahil mababa lang. Makakapagkalamansi, Diyos ka, yung lahat ng may gusto. Pero pagka mahal ang kalamansi, yun lang po may pera lang na pambili, lalo na kung 100 ang kilo. Ako po, sa mahirap pong bumili ng kalamansi. Kaya ang ginagawa ng iba, kitisa sila doon sa suka. O naman, ay konti-konti ang kanila pong binibili. Ayan, malapit na tayo matapos. Ito na lang, sulok na lang. Sa pag-aalaga ng kalamansi ay tiyaga-tiyaga lang mga katribya. Kasi tayo po ay mainipin, gusto natin kagad makuha po yung ating ginastos. Hindi po kalamansi ang dapat mong business. Tingnan niyo, napakakapit pa rin ng ating hinog. Inaalis na po natin ito, pinipitas itong ating reject dahil bagamat ito ay nabibili, kaya lang masiselan po yung mga buyer, ayaw nang mapongkan. Kung ito lang mga katribya po ay matamis, yun pong ating hinog na parang yung kiyat-kiyat mga katribya, sigurado mapaberde, mapahinog, hindi po bababa ang presyo ng kalamansi. Kasi pagka halimbawa pinahinog mo, kita pa rin. Kaya naman po pinaberde mo, kita ka pa rin. Buti talaga nalang sinadya talaga ng pagkakataon, talagang marunong po yun nasa taas, na ang kalamansi ay talagang ibinigay na pang-asim. Kasi pagka naglasang kiyat-kiyat po ito, nako, kaya papang-aasim natin nakakatribya. Bagamat marami pong pang-asim, pang-marinate, pero iba pa rin po pang-marinate po natin sa karne yung kalamansi, mabango, tsaka po masarap.